Alleluia, 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 Alleluia. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito naniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan nyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Siyang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno na umakyat na sa langit. Ngayon ay ating ginogunita ang mahal na Birhen Maria ng Fatima, na kung saan ating iugnay ang pagpapakita ng mahal na Birhen, una, sa tatlong bata sa Cubaderia, Fatima, Portugal, sa ating pananalig o katapatan sa Diyos. Ang tema sa ating mga pagbasa ngayon ay sa tema ng Lunes ng ikapito na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At ito ay tungkol sa katapatan. Sa salitang Hebreo, ang katapatan ay niman. Sa salitang Koinoko Griego, sapagkat ang atin pong mga pagbasa ay mula sa Bagong Testamento at ang orihinal na pagkasulat ay sa Koinoko Griego. Sa Koinoko Griego, ang katapatan ay pistos, na sa Latin ay fidelis. Sa atin, katapatan. At ang katapatan ay napahayag una sa lahat sa ginagawa ni San Pablo at ng mga apostol sa pagpapahayag ng mabuting balita para sa lahat. Ang katapatan ni San Pablo ay sinamahan ngayon ni Apolos at pumunta siya sa iba't ibang dako na tinatawag na lugar ng mga hintil. At doon ang kanyang pinapahayag ang Ebanghelyo. At napunta siya sa lugar ng Episo na naroon po ang mga Hudyo at ibang tao
na nananalig sa ating Panginoong Hesus. Pero nung sila'y tanungin, dahil matapat naman sila, sa anong klaseng binyag sila nabinyagan? At sinasabi sa binyag ni Juan Bautista. Ang binyag ni Juan Bautista ay hindi po binyag ng isang Kristiyano. Sapat ang binyag ng Kristiyano ay sa ngalan ng Ama, ng Anak o Panginoong Hesus at ng Espiritu Santo. So ginawa ni San Pablo ay pinapatungan sila ng kanyang kamay upang makumplito ang kanilang binyag. Hindi na binyag ni San Juan na isang pagbabalik loob, bagkos isang binyag sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang hinihingi ay ang katapatan. Katapatan sapagkat ayon pa sa ating Salmo 67, ang Diyos ay siyang dapat bigyan ng lahat ng pagpupuri at lahat ng pananalig sapagkat ang Diyos ay siya yung pinagmulan ng lahat ng kabutihang loob at ang kanyang pag-ibig sa atin ay wagas. At dahil dito, tayo ay magkaroon ng pag-awit sapagkat ang Diyos ay siyang narapat na bigyan ng mga papuri at papugay. Dahil tayo ay tinatawag na magiging matapat sa ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, verse 29 hanggang 33, sinasabi na ng ating Panginoon sa tuwiran na, hindi na sa mga patalinghaga, hindi na sa mga kwento. Sinasabi niya na siya ay Mesiyas at ang Mesiyas ay dakpin, pahirapan, patayin. Ngunit sa pangatlong araw ay mabuhay muli. At pagkatapos na ng araw na siya ay magpakita, siya ay uuwi na sa Ama upang ipaghanda sila ng matitirhan. Para sa mga apostol, na sila'y umaasa at ang kanilang pag-asa na maitayo ang tinatawag na bagong Israel, na kung saan ang mamumuno ay isang Mesiyas upang hindi na sila pahirapan sa mga dayuhan na laging nagpapahirap sa kanila at sinasakop sila noon ng Roman Empire na pinahirapan sila ng mga hukbo ng Roman Empire na umaasa silang lahat na magbago rin ang lahat at maging bagong Israel. Ngunit nung sinabi ng Panginoong Hesus, siya ay patayin, siya ay mamatay at sa pangatlong araw, siya mabuhay muli. At ang kanyang pagkabuhay muli, manatili muna siya, pero aakyat din siya sa langit doon sa Ama. Sa mga apostol, ito ang napakalungkot na bahagi sapagkat parang iiwan sila ng kanilang tinuturing na rabi o guro, na master, o dili kaya yung mamumuno sa kanila. Pero sinasabi ng ating Panginoon, naniwala ba talaga kayo? At sinasabi niya na sa pag-alis niya, magkawatak-watak sila. Kaya ang hiningi ng Panginoon ay ang katapatan. Dito yung katapatan na dapat nating tingnan kung ano ang tunay na laman ng katapatan. Ang katapatan sa isang nananalig ay una sa lahat, ang isang personal na ugnayan sa Diyos na Ama. At ang personal na ugnayan sa Diyos na Ama na noong una ay napahayag sa mga apostol, sumitan ng ating Panginoong Hesus, ay siyang ugnayan rin ng Diyos sa atin na tayo'y magkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos. Na kung saan kung tayo nanalangin, hindi po natin tinitingnan ang ating mga personal na hinihingi, ang ating mga dinudulog na para lang sa ating
sa ating sarili o membro sa ating pamilya o mga kaibigan. Bagkos ang tunay na tunguhin ng ating mga panalangin, lalo na kapag tayo papasok dito sa tahanan ng Pong Hesus Nazareno, ay ang malalim na ugnayan sa Diyos, na kung saan ang ugnayan natin ay isang relasyon ng pag-ibig, relasyon ng kaibigan na iniibig natin, relasyon na napakalalim upang ang ating mga panalangin ay hindi na tungkol sa mga pansarili na kailangan. Bagkos ang ating mga panalangin ay pagpupuri at pagpupugay sa Kanya, sapagkat inihanda tayo at ipinaghahanda tayo ng luklukan sa kalangitan. Ang mahalaga hindi ang mga bagay-bagay dito sa mundo, bagkos ang mahalaga ay mga bagay-bagay sa buhay ng walang hanggan. Pangalawa, na ating ipahayag ang ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang pagsunod sa Kanya ay ang pagsunod sa Kanya mga utos. At ang lahat ng utos ay makikita sa pag-ibig. Ang una hanggang pangatlo na kautusan ay ang ating pag-ibig sa Diyos. Pang-apat hanggang pang-sampo sa 10 utos ay pag-ibig sa kapwa. At dito sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, dapat tayo sumunod sa Panginoon at magkaroon tayo ng paggalang at magkaroon tayo ng tunay na pagtalima sa Kanyang kalooban. Pangatlo, ang pananalig, ang pagtitiwala. Kailangan natin ang pananalig at pagtitiwala. Sapagkat kung tayo ay tinuturing na tayo ay matapat, kulang naman tayo sa ating pananalig. Kung minsan kini-question natin ang Panginoon kapag mayroon tayong hinihingi sa Kanya at pagkatapos parang hindi pa natin natanggap at kung minsan sinisisi pa kung hahabang panahon, kay haba ng panahon, parang pagod na tayo, parang hindi pa rin natanggap ang panalangin, parang sinisisi pa ang Panginoon. Hindi dapat ganyan. Dapat magkaroon tayong pananalig at magkaroon tayo ng pag-asa na ang Diyos, Siya ay magbigay sa atin ng narapat na ibigay sa atin na biyaya sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan at para sa ating kaligtasan. At pang-apat, kailangan ang ating panampalataya ay hindi manghihina. Kasi kung minsan manghihina na ang ating pananampalataya kapag mayroon tayong matindi na pinagdaanan sa buhay. Kapag mga pagsubok sa buhay, napakahirap na. Parang lalayo tayo o dili kay manghihina tayo sa panampalataya. Kaya nung panahon na yon sa Fatima noong 1917 ay nagpakita ang mahal na Birhen Maria upang palakasin ang ating panampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sekreto ng Fatima ay walang iba, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos at kung paano tayo tutugon sa pag-ibig ng Diyos sa ating pamaraan na palalimin natin ang ating pananalig sa Kanya at pasiglahin ang ating pag-ibig sa Kanya at ating ipahayag ang Diyos sa iba at ang mga tao ay dalhin natin pabalik sa Diyos. Panglima, kailangan tayong lalayo sa mga makamundo na pang-aakit. Makamundo na mga pag-iisip, makamundo na kinamalingan ng mga paraan, makamundo na mga bagay-bagay. Sapagkat kung tayo ay naghumaling sa mga bagay-bagay dito sa mundo, kayamanan man, mga gadgets man, o mga kapangyarihan man, o kung ano mga bagay-bagay dito sa mundo, tayo ay lalong mapalayo sa Diyos. Kinakailangan na ating isentro ang ating puso at isipan sa ating Panginoong Diyos at ang lahat
ng nasa mundo sa modernong panahon ay ating sikapin na ating magagamit para sa ating ugnayang malaliman sa Diyos. Ang nangyari kasi kung minsan, lalo tayong nagkaroon ng paghumaling sa mga bagay-bagay sa mundo. At kuminsan, hinihingi pa sa Diyos ang ganito, na manalo sa ganyang pagsugal, na tayo magkaroon ng ganyang trabaho, aasinso, na ang ating negosyo ay ganyan. Lahat na ay makamundo. Nakalimutan natin na ang mundo o ang mga bagay-bagay dito sa mundo ay hindi para sa atin. Yan pa ay maging hadlang sa ating kaligtasan. Ulitin ko po, dapat tayo ay magiging matapat. Neman, pistos, fidelis, matapat sa Diyos. Kung tayo'y matapat sa Kanya, ang Diyos ay siyang bahala sa atin. Wala pong imposible sa Diyos. Alam ng Diyos ano ang dapat sa atin. Kailangan lang tayo'y matapat sa Kanya sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.